Kapag narinig mo ang pangalan na Claremont Futura, ano agad ang naisip mo? Subdivision ba siya? Developer ba siya? O brand lang ba siya? Actually, hindi ka nag-iisa kung nalilito ka. Kasi nga naman, may Claremont, may Futura, tapos may Philinvest pa. So, alin ba talaga dyan ang developer? At ano ba talaga ang Claremont Futura? Well, that's exactly what we're going to talk about in this video. Sa video na ito, tatlong bagay ang gusto kong i-share para malaman mo. Yung una, ano ba talaga ang Claremont Futura? Pangalawa, ano ba ang Futura at bakit iba pa ito sa Philinvest? At yung pangatlo, bakit ginawa ang Claremont? At ano ang concept sa likod ng community na ito? By the end of this video, hopefully, mas malinaw na sa'yo kung ano talaga ang ino-offer ng Claremont at kung bakit maraming homebuyers ang nagiging interesado rito. Hi, my name is Jonathan Miklat, a licensed real estate broker here in Pampanga. If you're new to my channel, welcome po. Ang goal ko sa mga videos na ito ay simple lang po. Gusto kong bigyan ka ng clear and honest information about properties para mas maintindihan mo muna bago ka mag-decide kung bagay ba talaga sa iyo. Kaya kung interesado ka in real estate, house hunting, investing, or planning to buy your first home, consider mo ang mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong pag-uusapang topics in the next few videos. Now let's start with the most basic question. Ano ba talaga ang Claremont Futura? The first thing you need to know is this. Claremont is the community. Futura is the brand, and Philinvest Land is the developer. In other words, si Philinvest ang gumagawa ng project, si Futura ang brand na ginagamit nila, at Claremont ang pangalan ng mismong subdivision. Ganon siya kasimple. Now, let's talk about Philinvest. Bakit importante na malaman kung sino ang developer? Because at the end of the day, hindi ka lang naman bumibili ng bahay. You're also buying the experience, the community, and the reputation of the company behind it. Ang developer ng Claremont ay Philinvest Land Incorporated, na isang subsidiary ng Philinvest Development Corporation or yung FDC. Nagsimula ang Philinvest Group noong 1955 nang itayo nila Andrew at Mercedes Gutianon ang kanilang negosyo na consumer financing ng second-hand vehicle. So, ibig sabihin, buy and sell po sila ng mga sasakyan. Noong 1967, pumasok sila sa real estate sa pamamagitan ng Philinvest Realty Corporation na naging simula ng kanilang paglago bilang isa sa mga established real estate developers sa Pilipinas. Sa paglipas ng mga dekada, lumawak ang Philinvest Group sa iba't ibang industriya. Ngayon, meron silang negosyo sa real estate, banking sa pamamagitan ng East West Bank, infrastructure sa pamamagitan ng Lipad. Ang Lipad, ito yung mga nagsama-samang company na siyang namamahala sa operations and maintenance ng Clark International Airport. Majority ng part ng Lipad ay Philinvest. Meron din sa hospitality sa ilalim ng Crimson Hotels and Resorts at yung Quest Hotels. Pati na rin sa power, meron din negosyo, utilities at yung sugar. Ilan sa mga kilalang developments ng Philinvest ay ang Philinvest City sa Alabang, Philinvest Mimosa Plus, Litziur City sa Clark Freeport Zone, at Philinvest sa New Clark City sa Tarlac. Sa loob ng Mimosa Plus sa Clark, matatagpuan din ang Golf Ridge Private Estate by Filigree. Yon, ang luxury residential brand ng Philinvest. Ang Philinvest Land Incorporated ang nagde-develop ng residential communities, condominiums, office buildings, commercial centers, at mixed-use developments sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa loob ng halos 60 years sa real estate industry ng Philinvest Group, nakapaghatid na rin sila ng mga tahanan sa mahigit 160,000 Filipino families. Madami na rin. Kaya kung bibili ka ng property sa Claremont, hindi lang bahay ang binibili mo. Bumibili ka rin mula sa isang developer na may mahaba ng kasaysayan at malawak na karanasan sa pagbuo ng mga komunidad sa Pilipinas. So, hindi na sila bagong pangalan sa real estate. Now, here's another question. Ano naman ang Futura? Marami talagang nalilito rito. Definitely, hindi developer ang Futura. Think of it this way. Parang isang kumpanya na may iba't ibang product lines. Hindi naman kasi pare-pareho ang needs ng lahat ng home buyers. May naghahanap ng luxury,
may naghahanap ng condo, may naghahanap ng affordable housing lot. That's why Philinvest created different brands. And one of those brands is Futura. Yes, ang Futura ay isang brand ng Philinvest. According to Philinvest, Futura is their smart value brand, meaning ang goal nila is to offer quality homes inside a master planned community while keeping them more accessible to Filipino families. So kapag narinig mo ang Claremont Futura, huwag mo na siyang iisipin na iisang pangalan lang. Mas madaling tandaan kung ganito: Philinvest, developer; Futura, isang brand; Claremont, community o ang mismong subdivision. Now let's answer muna another question. Bakit ginawa ang Claremont? Habang nakikilala ko ang developer, may isang bagay akong napansin. Hindi nakafocus ang Philinvest sa bahay lang. Mas nakafocus sila sa community. Kapag titingnan mo ang master plan, mapapansin mong hindi lang puro bahay ang makikita mo. Meron silang clubhouse, may swimming pool, may basketball court, may playground, may open spaces, at may mga areas talaga kung saan pwedeng mag-enjoy ang buong family. That tells me na ang vision nila wasn't just to build houses. They wanted to build a community where people can actually live, grow, and enjoy everyday life. Isa pa sa mga interesting na nalaman ko is yung pangalan mismo ng project. Why Claremont? Apparently, the name Claremont means clear view of the mountains. And kapag nasa tamang part ka ng community, maiintindihan mo kung bakit iyon ang naging pangalan. One of the nice views here is Mount Arayat, together with the surrounding mountain ranges. It's a simple detail, pero personally, I like projects na may concept talaga behind the name. Hindi lang yung basta magandang pakinggan lang. Another thing that caught my attention pala, sa Philinvest online official information, paulit-ulit kong nakita ang mga words na green, healthy, community. Well, hindi nila sinasabing ito ang pinakamalaki, hindi rin naman nila sinasabing ito ang pinaka-luxury. Instead, ang emphasis nila is balance. Balance between your home, your family, and the environment around you. And honestly, I think that's what makes Claremont different. Hindi lang siya collection ng mga bahay. It's a planned community. Now, the last question. Para kanino ba talaga ang Claremont? Personally, I think this community is worth considering if you're buying your first home. Kung nagsisimula pa lang kayong mag-asawa, kung gusto mo ng master plan community, kung nagtatrabaho ka sa Clark or nearby business district, or even if you're an investor looking at a project backed by established developer. Pero gusto kong i-emphasize ito. Just because maganda ang Claremont doesn't automatically mean it's the right property for everyone. Magkakaiba naman kasi tayo ng budget, magkakaiba tayo ng priorities, magkakaiba rin tayo ng goals. And that's exactly why I am making these videos. Hindi para sabihin sa'yo kung ano ang dapat mong bilhin. My goal is to help you understand the property first. If may questions ka, feel free to leave them in the comments below. Baka yun pa ang maging topic natin sa mga susunod na videos. Again, I'm Jonathan Miklat. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. God bless!